Nanay Feli, welcome. Grace. Melissa. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi po madali na sabihin ang buong storya. So si nanay, gusto niya safe yung mga bata, gusto niya provided sila. Anong gusto mong usapan sa mga anak mo? Kukunin ko po yung anak ko. Sabihin ko muna ang karapatan nyo bilang lola, bilang nanay. Pag ang bata ay below 7, hindi parati to, pero ang general rule, sa nanay ang kanyang custody. Yan ay kung mag-away pa yung tatay at nanay. Pero lalo kung single parent siya, sa kanya talaga. In cases na iniiwan nung anak, lalo kung bata pa yung nanay, di ba, iniwan sa kapatid, sa lola, sa nanay, hindi niya sinusurrender yung custody or yung parental authority niya. Yung pangangalaga nandun, pero hindi ibig sabihin ina-abandon niya na yon. Bakit ko sinabing general rule? Kasi hindi ibig sabihin na it's an absolute rule. Yung absolute rule, ibig sabihin, kahit anong abogado, kahit anong circumstance, kahit anong korte, yun ang masusunod. Ang general rule, ibig sabihin may exception. Ano yung exception? Pag ang bata ay neglected or ang bata ay in danger. So kung halimbawa, pag sinabing pag kinuha mo yung bata, baka magkasakit because nineneglect mo. Hindi mo pinapakain or may sakit siya, hindi mo binibigay yung gamot. May naging kaso tayo, ina-accuse nila na pag ibinigay sa magulang, ibebenta daw yung bata. So in cases ng ganon, malamang ang gawin ng korte, i-assign sa DSWD na pag-aralan to. Pag ganon ang nangyayari, hindi yung basta't manatili sa inyo yung bata, hindi rin ibibigay basta sa'yo, pero pwedeng kunin ng DSWD at habang nasa kanila, kakalkalin yung lahat ng relevant facts para malaman totoo kung in danger sa inyo. Kahit na mas maayos pagkasama ang lola, kung walang makitang danger at walang makitang neglect, mapupunta talaga sa nanay. As far naman as support, malinaw sa ating batas na ang may unang obligasyon na suportahan ng bata, yung nanay. Of course, pati yung tatay. Ngayon, kung hindi mo susuportahan or kulang ang pangsuporta mo, diyan papasok yung ibang kamag-anak kasama yung lola. I'll just shift to the non-legal, no? Mahal mo naman mga anak mo, no? Mahal mo ang pamangkin mo, mahal nyo po ang inyong apo, no? Kahit sinong tama sa legal, pag ang pamilya ay nag-aaway, may epekto to sa bata. Tandaan nyo yung kwento ni King Solomon? Yung dalawang nanay, sinasabi ng nanay, pareho nilang anak. So sabi ni King Solomon, sige, hatiin na lang natin. Yung tunay na nanay, sabi, hindi, kahit ibigay mo na sa kanya. Titiisin niya na mawala sa kanya yung anak, huwag lang masaktan o mapatay yung anak niya. Ganon yung tunay na sakripisyo ng nanay. Samantalang yung isa, sabi, sige, hatiin mo na. Pag nakuha mo yung bata, hindi madaling maging single mom. Sinong magbabantay, sinong mag-aalaga, lalo kung sakitin. Yung boyfriend mo, baka ang tingin niya sa'yo ay single ka pa. Okay sa kanya yon na pag nagyaya, mag-beach, mag-overnight, sandali lang, either kasamang anak o hindi. Di ba? Tama ba ako, Raf? Sana makita niya yung responsibilidad na minsan sa atin nagsisimula yung pagkakataon na maayos yung mga buhay na nakasalalay sa atin. Ilan taong ka na ba? 22 po. 22. Kung nandito si ate, malamang sabihin, Melissa, baby ka pa, kaya mag-isip ka rin. Kasi mahirap na ipagsabay din yon. You're looking for lifelong partner. You're working by yourself. May mga anak ka na gusto mo nang alagaan and then lalayo ka talaga sa pamilya, no? Ang advice ko po sa kanya ganito, sa problema po namin ngayon, ba't hindi ko ibibigay sa iyo ang mga anak mo? Mga anak mo yan. Nasubukan na nga ilang beses binigay ko sa iyo. Pero anong nangyari sa mga bata? Ibibigay ko po sa kanya ang dalawang anak niya. Dalawang kamay din, buong puso. Iayos niya lang po ang buhay niya. Pag nakita ko pong maayos ang buhay niya, may savings ka para sa mga bata, may hanap buhay kang marangal, kaya mong buhayin, hands-on ka sa pag-aalaga sa kanila, especially Dion, very fragile.
Ba't po hindi ko ibibigay? Sa bawat pamilya, normal po ang magkaroon ng problema, ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nasa pamilya din kung paanong magiging maayos. Nay, kung mag-uusap kayo, ano yung pinaka-basic na kailangan sundin niya? Anong gusto mong gawin niya? Bisitahin anak niya? Opo. Bigyan Yes ng po. tamang suporta? Opo, yun lang naman po ang hiling ko. Pwede ko baka kung sabihin sa mga anak mo na mamaya na kayo dumede kasi wala pang padala si mami nyo. Naintindihan mo naman yung Melissa? Naiintindihan ko po. Pero po yung ano po, 2 days lang naman po. Hindi, Melissa. Pero sinasabi mo 6K lang pinadala ko. Wala po. Yun ang naging problema namin. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga anak ko. So, ang usapan nyo, 3K a week. A week. Ganito po kasi. hati na yon. Sweldo nyo Opo, kalahati Melissa, sa bata. hindi kasya So, yung- 12K a month. Opo. So, Melissa, para makapagbigay ka ng 12K a month, and then let's say kung ikaw ay magbe-bed space, magkano na ba ngayon? 1,500, 2,000. Kung sarili mo yung bahay, mga 5,000. Pagkain everyday, mga 200 at least, 300. So, sa 200 na lang, 6,000. Kung may sarili kang bahay, 5,000, 11. So, para makapagbigay ka ng 12K, kailangan 20. 12 plus 11, mga 23,000 ang kitain mo buwan-buwan. Diba? Kasi kung hindi, mangangako ka pero hindi dadating. natutupad. Diba? Nai-stress po Oo. ako doon. On the other hand, kung nasa iyo yung mga bata, mawawala yung sweldo mo kay nanay, pero hindi ka pwedeng wala parati sa bahay, lalo yung bunso ay 1 year. ilang taon na po? 1 year po. 1 year 4 old months. yun. Opo. So, yan, pag iniwan mo sa bahay mag-isa, child abuse yun. Makukulong ka pa. Sinasabi ko lang, yung oras mo magtrabaho, magbabago kung nandun yung mga anak mo sa iyo. Yung panganay ay ilang taon na? 3 po. 3 po. 3 So, years. kung halimbawa, kung gagawin namin ni Kuya Boy is, okay, for the next 1 month, kami muna sasagot ng 12 para lang maayos mo yung kailangan mo ayusin. Pero after that, eto na yung ibibigay mo. I want you to find your way as a family. Mahal na mahal kita, Melissa. Alam mo yan. Pero pag sinasabi ko yan, kahit sa barangay, alam niyo po ba sinasabi niya sa akin, minahal ko yan, nilalagaan ko. Gano'ng kasakit sa akin yan, Kuya Boy. Iniismiran Ikaw niya naman, ako. mahal mo si nanay. Mahal mo. Mahal na mahal kita, ma. Alam mo din naman yan, di kita iniwan. Maya ko na nahusgahan kasi ng pamilya, alam mo yan. Walang naguhusga sa'yo. Kaya lang, Minamalit niya ako bilang nanay eh. Pero okay lang sa'yo, Melissa, na magmano pa rin sa nanay mo. Nagmamano pa kay mama pag dadating po ako. Lapitan mo, magmano ka lang. Dito ka na umupo, Melissa. Kuya Alan, gusto ko lang marinig yung boses ng dalawa nating abogadong babae. Yung punto de vista ni Atty. Marian at ni Atty. Bernadette. So sa point ng legal, i-add ko lang kasi under the Expanded Solo Parents Act, so including grandparents under the law. So pwede daw magbigay ng monthly cash subsidy yung LGU concerned dun sa solo parent. Kailangan lang mag-register sa barangay and mag-comply dun sa documents na required under the law. ayun po ang sinabi sa amin sa DSWD Kalamba. Sa barangay daw po namin. Kailangan mag-report ako o Oo. Ano? So solo parents, whether siya or ikaw po, ma'am. Masasabi ko sa'yo na sobrang lucky mo to have lola like Lola Feli. Iniisip niya yung mga anak mo, di ba, yung dalawang anak. Ngayon, ang payo ko sa'yo, ipakita mo sa mga tao, i-prove mo sa kanila na okay kang ina, na kaya mong i-prioritize yung mga anak mo, na kaya mong suportahan sila, hindi lang love, care, pati financial, no? Yun lang yung tingin kong maiipayo sa'yo. Something personal, no? Na mahaplos yung puso mo. Buksan mo din sana yung puso mo kay Lola Feli, kasi ganyan talaga yung mga lola natin. Mahilig magpangaral, pero isipin mo na para sa'yo yan. Para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng mga anak mo. Ang iniisip lang ni Lola Feli,
yung dalawa mong anak, hindi sila mapariwara. Para din sa'yo to. So, sana makinig tayo sa mas nakakatanda sa atin. Maraming salamat. Melissa, sana kahit gaano kalabo ang iniisip mo ngayon, sana paliwanagan ka ng Panginoong Diyos. Pero ako ang pakiusap ko, Melissa, pag nag-usap kayo uli ni nanay, ikaw ang bumaba. Hindi pwedeng hindi malutas. May solusyon ho ito. Let's consider this as a beginning. Maraming salamat sa inyong lahat. At huwag po kayong alis. Dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sinundo ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Melissa para muling magkaharap sila ni Nanay Feli. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo sila sa magiging hakbang para sa kapakanan ng mga bata. Nagdesisyon na po ako na kahit masakit sa kalooban ko, kung yun po ang ikatatahimik ng pamilya at ng kanyang kalooban, ay isinusurrender ko po ang mga bata. After 2 weeks po, makukuha ko na po yung bata at binibigay naman po ni Mama na maayos sa akin yung mga anak ko po. Hinandugan rin ng programa ng isang espesyal na salo-salo si Melissa at ang kanyang mga anak para sila'y makapag-bonding. Ipinamili rin sila ng mga groceries para sa mga pangangailangan ng mga bata. Maraming salamat po kay Kuya Alan. Kung di po dahil sa inyo, hindi rin po maaayos at magkakasundo po sa mga bata. May nakapag-grocery rin po kami. Nakabili po namin lahat ng pangangailangan ng anak ko po. Taos puso pa rin po akong nagpapasalamat. Una sa lahat, sa Panginoong Diyos, kay Kuya Alan, kay Tito Boy. Nagpapasalamat po ako sa kanilang malinaw na pagpapaliwanag sa amin kung paano matutulungan nila si Melissa na umomonitor nila ang buhay ng aking apo na sa palagay ko ay parang naliligaw siya ng landas. Maraming salamat po.